Kayong anak ng Diyos, lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, puno pa rin ang ating mga puso sa tuwa at galak. Purihin natin ang Diyos dahil Siya ay sinilang kasama natin. Sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng mag-anak na si Jesus, Maria at Jose. Ang unang grupo o institusyon na ginawa o hinubog ng Diyos ay ang pamilya. Hindi ang barangay ang unang ginawa ng Diyos. Hindi unang gumawa ng simbahan o parokya ang Diyos. Hindi gobyerno ang unang hinubog o nilikha ng Diyos. Ang unang grupo o institusyon na ginawa ng Diyos ay ang pamilya. Kaya kung gusto mong ikaw ay pagpalain, kailangan umuwi ka, makiisa ka, makisama ka sa iyong pamilya. Mga kapatid, nais nating maging mabuti, maganda at banal ang ating mga pamilya. Pero ito ay mangyayari lamang kung tayo ay lalapit at mabubuhay kasama ang Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan ang ating mga pamilya ay nagkawatak-watak, ang bawat isa ay sinundan ang sariling kagustuhan at nakalimutan na makinig at sumunod at maging tapat sa Diyos. Maging malungkot tayo sa mga pagkakataon na ito. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa banal na katawan at dugo ni Jesus at parang ating mga pamilya ay pagpalain niya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinanggalang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo. Kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaloob mong kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, at tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalangain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad, na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko,
o makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ay ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta ng Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalay ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan.
Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and to all of our regular online mass goers, sa inyo pong aming mga followers, sa aking pong mga kaparokya. Again, a very merry and happy Christmas po sa inyo. Pakigreet naman po natin ulit, Merry Christmas! Hindi pa po tapos ang Pasko. Nag-uumpisa pa lang ito. Kaya sana wag niyo muna pong alisin yung inyong mga Christmas tree at sana magbigay pa kayo ng mga regalo at aginaldo. Ayan, nakangiti na yung mga iba. Mukhang wala pang tinanggap na regalo at aginaldo. Bawal po ang kuripot ngayong Pasko. Pero, what is the greatest gift that you can give to other people, most especially to your family this Christmas? Ito po ha, huwag niyong kakalimutan. Oras, panahon, at ang inyong presensya. Di ba ang kasabihan natin, time is gold. Bakit po pinakamahalagang regalo ang oras, ang panahon na maibibigay mo? Kasi yan yung bagay na pag nawala na, hindi mo na maibabalik. Amen? Spend time with your family. And spend it focus sa kanila lang po. Kasi marami nga sa atin, di ba, nagsasama-sama, pero saan nakatingin? Sa cellphone, sa iPad, o sa TV. Di po ba? Kahit na maiksing panahon, pero talagang binigay mo yung iyong sarili, yung iyong isip, yung iyong puso. Please, yan po yung pinakamahalaga, pinakamahal na regalo na maibibigay nyo sa inyong mga pamilya. Kasi, ang katotohanan, hindi naman natin alam kung ilang Pasko pa tayo dito. Di po ba? So, be aware of that our time is limited. Give the best of your time to your family. Amen? Amen. Kung kayo po ay mapalad na makakapunta sa Egypt, kung meron din po kayong pera na extra, kung kayo po ay makakapag-tour, isa po sa mga pupuntahan nyo, bibisitahin nyo, ay isang museum ng mga pharaoh. Makikita nyo po yung mga iba't ibang artifacts nung unang-unang panahon, thousands of years ago, nung nabubuhay po ang mga Egyptians. At nung ako po ay pinalad na makapunta sa Egypt, pumunta nga kami, pumasok dun sa museum, at isa pong pinakita sa amin ay yung kabaong ni Pharaoh, King Tut. At habang pinagmamasdan po namin itong kabaong niya, tawag po is the sarcophagus. Ina-explain po nung aming tour guide na nung binuksan nila yung kanyang kabaong, may nakita pong parang mga bato. Marami po. Yun po pala sa kanilang pag-aaral, nilagyan pala ng mga buto. Yung buto dahil 3,000 years old na po, ganun po katagal, biglang nag-petrify, biglang nanigas, biglang naging bato na. At tinanong ko po, doon sa tour guide namin, pag yan po bang mga buto na naging bato, tinanim nyo, tutubo pa kaya? At dito po kinuwento ng tour guide namin, sabi niya, kumuha daw po sila ng ilang bato, pinadala po sa Israel, doon po doon sa agriculture department nila, meron po silang research department, at
sinubukan po nila, nag-eksperimento sila, tinanim sa napakagandang environment, matabang lupa, inalagaan ng mabuti, at yung 3,000 years old na bato na buto, biglang tumubo, umusbong, at namunga. Wow! Kaya nga po, naalala ko ito kasi gusto ko pong sabihin sa inyong napakagandang aral na sa tamang kalikasan, sa tamang kapaligiran, kahit na ang bato, pwede pa rin itong mabuhay, tumubo, at mamunga. Amen? In the right environment, even the dead can become alive once again. In a good environment, even the worst can become the best. Kaya nga, kahit na ikaw ay 7 gulang pa lang o 70 na ang iyong edad, ang mabuting balita, tandaan niyo po ito, pwede pa rin umasenso ang iyong buhay. Pwede ka pa rin maging banal. Hindi po nawawala ang kabutihan sa atin. Hindi nawawala ang ating galing. Nakatago lang ito. Minsan ito ay natatakpan o nababalot lang sa ating buhay. Amen? Pero sa tamang kapaligiran, in the good environment, tutubo, lilitaw, mamumunga, yang nakatagong kabutihan, galing at kabanalan na tinanim na ng Diyos sa iyo. Amen? Understand that, my dear friends, that the best families became the best not by accident, not by chance, not by luck, but if you want your family to become the best, to become good, to become holy, to become beautiful, then you must choose it. You must put in the effort. You must pray for it. Amen? At kung gusto mong maging mabuti, banal ang pamilya mo, kapatid, kailangan yung paglaban ito. Amen? If you want your family to become great, fight for your family. Dahil marami po sa panahon natin ang naninirang puwersa sa ating pamilya. Kapatid, huwag kang susuko na pinaglalaban mo ang iyong pamilya. Alam ko, mahirap. Alam ko, nakakapagod. Alam ko, napakaraming problema, napakaraming suliranin. Pag hindi mo pinaglaban ang pamilya mo, walang mangyayari. Amen? Huwag niyo pong sasabihin na, Father, wala na po talaga eh. Matigas po talaga yung ulo ng aking asawa. Pasaway po talaga itong anak ko. Kahit na anong sabihin ko sa kanya, pinagdasal ko na po. Iniyak ko na po, baldi-baldi na po. Lahat ang lumabas sa aking luha. Konti na lang po, mata ko na yung lumabas. Huwag niyo po sasabihin na, Father, tanda na kami. Tanda na sila. Huli na ang lahat. Mahirap po talaga. Please, don't say that. Remember, it is never too late to change your family for the better. Kaya nga po, kinwento ko kanina, yung 3,000 years old na buto. Kung nga yung buto, matigas na pero napatubo pa nila, nabuhay muli. Kahit na gaano pa katigas ang ulo, ang puso ng pamilya mo, ibabad mo yan sa kalikasan ng Diyos. Ibabad mo yan sa kabanalan, sa pagmamahal ng Diyos. Miracles happen. Amen? Diba? Habang may buhay, may pag-asa. Habang may Diyos, may grasya. Tandaan niyo ito. 4 po na katangian ang kailangan natin. Parang pamilya natin, maging banal, maging maganda ang ating pagsasama. You need these 4 environment so that your family can have and receive these 3 B's. Ano po yung 3 B's? Hindi po bubuyog yan, ha? The first B is the best. The second B is the beautiful. The third B is blessed. Diba? Gusto po natin ang ating pamilya ay maging the best, maging beautiful, maging blessed. So, how do we do this? We must have the right environment. 4 po na magandang kapaligiran. The first environment, letter H, a happy environment. Ang banal pong pamilya, masayang pamilya. Tuwa at saya. Yan po ang kulang ng napakaraming pamilya ngayon. Amen? Marami pong pamilya ngayon, busy, pagod, always on the go, negatibo, puro trabaho. At
napaka-serious. Di po ba? Gusto mo bang umuwi sa ganyang environment? Yung malungkot, yung depressed, yung nag-aaway sa bahay? Di ba hindi? No wonder. Bakit yung mga bata, palagi po sila sa kanilang mga kabarakada? Naglalakwat siya, gumigimik. Hindi po nakakapagtaka. Bakit yung mga mister nyo, una muna, makikipaglasingan, makikipag-inuman, pupunta sa mga bar, mag-happy-happy, bago po umuwi sa ating mga pamilya. Kasi yung ating mga kabahayan, parang naging kulungan na. Or much worse, naging mga mental hospital. No? Marami po, aminin natin, sa ating mga pamilya, hindi masaya. At ang the best at banal na pamilya, puno ng galak, tuwa ang kanilang puso. Sabi po sa Ebanghelyo, you go back, taon-taon ang pamilya ni Jesus pumupunta sa Jerusalem. Anong ginagawa nila? Nakikipag-piesta sila. Tingnan niyo po yon. Yung kanilang tradisyon, pumupunta sa Jerusalem, opo, nagdarasal sila eh. Pero pag sinabi mong piesta, merong pagdiriwang, merong pong selebrasyon. Hindi lang po dapat palaging nagtatrabaho ang pamilya. Ano po ang buhay kung puro trabaho lang? Yan po ay parusa. Yan po ay impyerno. Mga kapatid, huwag niyo pong gagawing military camp ang inyong mga pamilya. Tanong ko po sa inyo, kayo po mga mister, di ba? Yung iba sa inyo, anong tawag sa inyong mga misis? Si commander. Hindi po ba? Tingnan niyo yung term niyo, no? Si commander, si general. Kaya nga, paano yung pakikitungo? Paano yung relationship nyo? Palagi, utos, kailangan stiff, dapat seryoso. Nasaan yung tuwa? Nasaan yung galak? Pag ganyan, palitan niyo po yung tawag niyo sa bawat isa. May kinasal po ako. Tinanong ko yung mister, anong tawag mo sa misis mo? Nung pinapasuot po yung singsing, di ba? Meron po silang sinasabi, yung promise nila. Anong tawag mo sa misis mo? Sabi ko po sa mister. Sabi niya, Father, munchkin po. Sabi niya, ano? Ito pong misis, tinanong ko. O sige, ikaw naman, pasuot mo yung singsing. Anong tawag mo sa asawa mo? Father, cream puff po, sabi niya, no? Okay, sige. Nag-exchange po sila ng ring. Pagkatapos po ng kasal, sabi ko, I now pronounce you Dunkin Donut, sabi ko, no? Kasi, di ba, cream puff, no? Munchkin daw, no? So, hindi na mag-asawa, Dunkin Donut. Joke lang po. Palitan niyo po yung tawagan niyo sa bawat isa para naman maging magaan yung inyong pakikitungo. Di po ba? Ang sabi po ng Biblia, dapat masaya tayo dito sa buhay natin. Ecclesiastes chapter 9, verse 9. Basahin niyo po ito, ha? Enjoy life with your wife because life is short. Ha? Oo, kahit na marami po kayong pagsubok, pero gawin niyo pong goal niyo, gawin niyo pong objective niyo. Nag-enjoy ba tayo sa maghapon na ito? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 2, verse 24, there is nothing better for a person that they should eat and drink and enjoy their toil. Anuhin mo yung nagpagod ka pero di ka naman masaya dun sa pinagpaguran mo. Wag lang tayo puro tiis sa buhay. Kahit na gaano kabigat ang buhay, find little enjoyment with your family. Wala pong tutubo na mabuti at maganda kung puro kayo umiiyak, kung balot na balot kayo sa lungkot. Amen? That is the first one. H, happiness. Second, letter O, open environment. Parents, allow your kids to speak to you. Hayaan niyo pong magbukas naman sila na kanilang naiisip, nararamdaman sa inyo. Opo, turuan niyo yung mga bata, nagalangin kayo. Pero huwag niyo naman silang gagawin mga robot. Huwag niyo naman silang gagawin mga pipi. Tao po mga yan. Merong nararamdaman. Merong naiisip. Merong mga pinagdadaanan. Kasi ano man ang sarado, di ba? May nasisira sa loob nito. May nabubulok. Pag ang tao, saradong isip, yung kanyang mga naiisip, nakakasira, nakakasama sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, sa kanyang kaluluwa. Tingnan niyo po na mag-usap ang banal na mag-anak. Very open sila. Bukas sila sa bawat isa. Minsan po sa aking counseling, may mga pamilyang pumupunta dito. Nakikita ko po ito. Isang dahilan ng problema ng magulang at ng mga bata. Hindi po makapag-open up ng mabuti yung mga bata sa mga magulang. Kasi magsasabi pa lang po sila, agad pinagsasabihan na sila. Agad pinapagalitan sila.
Kaya nga po, nagtatago, nagkukulong yung mga bata sa kanilang mga kwarto. Pero alam niyo po, nung tinatanong ko na yung mga bata, anong problema? Kumusta ka na? Yun lang po yung tanong ko, ha? Humahagulgol, umiiyak. Napakasakit po sa akin na ako yung nagsisilbi na magulang, yayakapin ko po yung mga bata. Napakasakit po nung nararamdaman ng mga bata. Wala pong tutubo na mabuti at maganda pag ang pamilya ay sarado sa bawat isa. Amen? Be open doors to one another and always open up to the Lord. Anong ibig sabihin? Pray. Magdasal po kayo. Pag nakabukas ka, diyan ka makakatanggap ng pagpapala galing sa Diyos. That is the second, letter O. Open environment. Third, letter L. Loving environment. Tingnan niyo po sa Ebanghelyo. Ang bunga ng pagmamahal ni Maria at Jose kay Jesus. Anong nangyari sa kanya? Lumaki daw siya na malusog, matalino, at kinalugdan siya, naging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa mga tao. Nothing will grow without love. Yan nga po yung mga plantito, plantita sa inyo. Di ba? Sabi nila, maganda kausapin mo yung iyong alaga. Pag kinakausap mo, pag parang tao yan sa iyo, mas maganda daw po yung tubo. Halaman na po yun, ha? Nararamdaman niya yung kagandahang loob mo. Paano pa kaya yung tao na naiintindihan niya yung sinasabi mo? Kung gusto mong mapabuti ang iyong pamilya, nag-uumpisa yan sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa Kanya. Mga mister, isa po sa mga pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong mga anak. Ano? Tandaan niyo po ito, ha? Yung mahalin niyo ang kanilang mga ina. The greatest gift that you can give your children is that you show so much love to their mothers. Kapag ang tatay, hindi niya pinapakita na mahal niya yung nanay, ang pamilya, hindi yan magiging payapa, hindi yan magiging matatag, hindi yan magiging masaya. Nag-uumpisa ang pundasyon ng pamilya sa pagmamahalan ng mag-asawa, ng tatay, ng nanay. Malulungkot, madidepress ang mga anak nyo pag kayong dalawa nagbabangayan, nag-aaway, hindi magkasundo. Tingnan nyo, nagiging gunting kayo. Kayong naninira sa inyong pamilya. Amen? Mga magulang, turuan niyo po na magmahal ang inyong mga anak. Paano? Sa pagbibigay nyo ng halimbawa sa pagmamahalan nyo sa bawat isa. Family life is hard. It is difficult. Alam po natin yan. May friction. Kasi malapit tayo sa bawat isa eh. But love is the oil, the lubricant that makes everything smooth and easy in the family. Amen? So remember that. Without love, nothing can grow. And without love, your family can never be holy. Why? Because God is love. Fourth and last, letter Y. Ano pong ibig sabihin? An environment that say yes to God always. Why is the family of Mary and Joseph and Jesus holy? Because they always say yes to God. Hindi kayo magiging mabuti at banal sa inyong pamilya pag tumatalikod kayo sa Diyos. Kapag humihindi kayo sa kagustuhan ng Diyos. May nag-invite po sa akin recently na mag-bless ng kanilang bahay. Pumunta po ako. Very exclusive subdivision. Pagdating ko po doon, pagpasok ko, wow, ganda po ng bahay. No? Very modern. Pagpasok ko po, aircon, centralized, ang gaganda po ng gamit, mayaman po yung pamilya. Pagkatapos po ng blessing, pinakain ako. Inupuan ako nung nanay nila. She was 88 years old already. At sabi niya, Father, kung hindi niyo po natatanong, mahirap lang kami dati. Nakatira po kami doon. Malapit na po sa dagat. Pero agad po namatay yung tatay nila. Pero kahit na gaano kahirap ang buhay, tinaguyod ko po, pinaglaban ko ang aking mga anak. Dami po ng mga yan. 7 po sila. At hindi ko po kinalimutan ng Diyos. Nakita ko po yung chapel namin, nag-volunteer po ako na mag-serve. Maliit lang po yung chapel namin, talagang nag-solicit po ako, pinalaki ko po yan. At alam niyo po, Father, dahil po siguro doon naawa ang Diyos sa amin, sa akin. Kasi nauna po yung isang anak ko, nag-grant po ng visa, nakapagtrabaho po sa Amerika, nakakita po ng magandang trabaho. Ngayon, pinitisyon po yung mga ibang anak ko, pati po ako.
nakatira na po ako ngayon sa Amerika, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ako tumitigil na nagsaserve sa simbahan. Kahit na marami po akong naging operasyon, marami po ako sakit, nagtataka nga po yung mga doktor, bakit hanggang ngayon, buhay pa po ako? Ang sabi ko, ang sekreto lang po niyan ay ang Panginoon. Dahil meron pa rin akong misyon dito sa mundo. Natandaan ko po yung sinabi ni Santa Catalina. Minsan sabi niya, when you take care of the things of God, then God will take care of your things. Pag inaalagaan mo, unang-una, ang mga bagay ng Diyos, aaalagaan ng Diyos. Ang mga bagay sa buhay mo, unang-una na dyan, ang iyong pamilya. Kaya mga kapatid, kung gusto niyong pagpalain ng Diyos sa inyong mga pamilya, ano kailangan niyong gawin? Kailangan kayo ay tumango, kailangan kayo ay sumunod palagi sa kagustuhan ng Diyos. Say yes to God always, and you will be blessed always. So remember, these 4 environments, ang spelling po niyan, holy. Hindi ko po alam kung napansin nyo. Letter H, happy environment. Letter O, open environment. Letter L, loving environment. Letter Y, yes to God always in your family. Sumunod, tumango, magpakumbaba, manatili kayo palagi sa Diyos. We pray in this Mass that these good environments, all of our families will become the best, beautiful, and blessed. Amen? Hingin po natin ang dasal, dalangin ng sagrada, ang banal na mag-anak pamilya ni Jesus. Sabihin natin sa misang ito, banal na pamilya nila Maria, Jose at Jesus, ipanalangin niyo kami, bawat isang pamilya dito, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hatid ng pananalig ng Panginoon humirang sa ating maging mga miyembro ng isang pamilyang Kristiyano at ng simbahan. Manalangin tayo para sa lahat ng pamilya sa buong mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamilya ng simbahan at sangkatauhan, naway lahat ng kanilang kapamilya ay makalasap ng pag-iingat ni na Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang Pilipino, naway mapanatili silang magkakabuklod at magkakasundo sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at tulong ng pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya ng mga mahihirap at mga migrante, naway ingatan ng kanilang mga kapamilya ang pananampalataya, pagkakaisa at pagbibigayan sa kabila ng kahirapang pangkabuhayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Ilapit mo sa iyo at sa isa't isa ang lahat ng miyembro nito at ingatan mo sila sa iyong kapayapaan at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang aming mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhan na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala nung sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot
sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyo, and Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping and watching on the clouds bright. Silent night, holy and so tender in night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan
at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na dumadaan ng napakasakit na karamdaman. Hinihiling natin sa Diyos na haplusin ang kanilang mga katawan para mabilis ang kanilang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa at huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabangan sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paano magiging banal or holy ang ating mga pamilya? Sundan nyo lang po yung mga initials. Just spell holy. H. Have a happy environment. Letter O. Have an open environment. Buksan nyo lang ang inyong mga damdamin na iisip sa bawat isa. Pangatlo, have a loving environment. Naway magmahalan kayo. Kayo pong mga mag-asawa. Kung gusto nyong turuan, magmahalan ang inyong mga anak, ipakita nyo. Huwag nyo lang po sabihin sa kanila. Paano? Ipakita nyo sa bawat isa. The best gift that you can give to your children is that you show that you as couples are loving one another. Magiging masaya ang inyong mga anak kung kayong dalawang mag-asawa ay tunay na nagmamahalan. And letter Y, an environment that always say yes to God. Sa araw pong ito, alam ko po na kayo ay nakabakasyon, baka kayo ay nagre-reunion, nagre-Christmas party, but please, pag kayo na lang pong magpapamilya, magkumustahan naman po kayo. Baka merong mga matagal na kinikim-kim ang bawat isa sa inyo. Have that open environment para naman ang ating Panginoon, ang kanyang Espiritu, ang grasya ng Diyos ay tumubo diyan. Habang nandyan yung mga marami yung galit, inis, puot, yung nakalipas, hindi nyo mararamdaman at mararanasan sa kasulukuyan ang grasya, ang bendisyon at pagpapala ng Diyos. Yan po yung aking assignment sa inyo. Magkumustahan lang po kayo, magkwentuhan kayo, kayo pong magpapamilya. No, tanungin niyo po yung inyong mga anak at makinig kayong mabuti sa kanila. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.